ang hiling natin, ibalik po nila si Tatay Digong. Ibalik po nila ang presidente na minamahal natin hanggang ngayon. Sino po ang naniniwala na sa madaling panahon muli nating makakasama si Tatay Digong? At ngayon mga kababayan, bago po tayo mag-proceed sa ating programa, amin pong tinatawagan ang may-ari po ng Hyundai NCV 3644 na atin pong ating sasakyan dahil may dadaan po. Muli, tayo ay nandito dahil sa isang dalangin. Dahil sa injustices na ginawa ng administrasyon laban kay Tatay Digong, hindi lang kay Tatay Digong, maging sa lahat ng mga Duterte. May ginawa pa masama ang mga Duterte. Ano lang ang nasa isip ni Tatay Digong? Na tayo ay maging ligtas mula sa kriminalidad. Tayo ay maging ligtas mula sa CPP, NPA, NDF. Maging ligtas mula sa mga drug addict. Pero anong ginawa nila sa ating Tatay Digong? Kaya tayo mga Pilipino ay nagkakaisa ngayon at isinisigawan natin sa buong mundo at sa International Criminal Court, ibalik nila si Tatay Digong. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At sa mga oras ito mga kababayan, para magpatotoo pa sa mga sakripisyo at mga ginawa ni Tatay Digong sa ating Pilipinas at magpapatotoo rin sa operasyon, sa panggigipit ng kasulukuyang administrasyon. Atin pong tawagin ang isa sa mga political vlogger na hindi iniwan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin at bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Palakpak! Tayo mga tupot na sa likod tayo. Taas ang kamay na mga nabudol! Sino dito ang mga nabudol? Sige, pag-ibigin. Biro lang. Kung walang tulog, ilan dito ang walang tulog? Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan sa atin? Alam nyo mga kababayan, sinabihan po tayo dito na huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaman. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, kayong mga pulis na nasiyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyerno ito. Kung hanggang kayo nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para sa hindi pa pwede sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss ang isa. Guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo.
Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka natutulog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan. Hindi mo sila political. Pero na nakita nila yun, natutulog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerika ang puti ang umuusik sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyo usigin sa korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun. Baka naman hindi tuloy-tuloy to. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy